Paano ang isang relihiyoso at ama ng isang bayan na dapat sana ay proprotekta sa mga nasasakupan nito ay madadawit sa isang malagim na insidenteng kumuha sa buhay ng dalawang estudyanteng may matayog na pangarap? Sa video nating ito, ating balikan ang isang kahindik-hindik na insidenteng naganap noong dekada 90. Ang sinapit ng magkaibigang sina Mary Eileen Sarmenta at Alan Gomez. June 29, 1993, bandang alas 8 ng umaga, mabilis na kumalat ang balita sa pagkakadiskubre ng mga pulis sa katawan ng wala ng buhay na dalaga sa Sitio Paputok sa probinsya ng Laguna. Makikita sa natagpo ang katawan ng babaeng ito ang labis na hirap na dinanas nito dahil sa kalunos-lunos nitong kalagayan, kung saan ito ay halos hindi na makilala. Oras lamang ang naging pagitan ng huli ay isa na namang katawan ang nakita ng mga pulis sa probinsya ng Laguna. Sa pagkakataong ito, sa tambakan ng Barangay Imok naman nakita ang isa pang katawan at ito ay napag-alamang isang lalaki. Katulad sa babaeng unang nakita ng umagang iyon, hindi na din halos maaninag pa ng maayos ang itsura ng lalaking natagpuan. Ngunit isa lang ang malinaw na mababakas dito. Pinahirapan ito ng matindi ng hindi lamang iisang tao. Nang mga oras na iyon ay walang naging pagkakakilanlan sa mga katawan na natagpuan. Hanggang sa isang estudyante ang tila nakakilala sa katawan ng babae bilang ang dormmate nito na si Eileen Sarmienta, na ayon sa landlady ng mga ito ay katakatakang umanong hindi umuwi ng gabing iyon sa kanilang inuupahang dormitoryo. Positibo nitong kinilala ang katawan bilang si Mary Eileen Sarmienta, 21 anyos, dahil sa suot umano nitong paboritong sapatos at sa nakita nitong nonal sa pisngi ng nasabing katawan ng babaeng natagpuan. Upang makumpirma nga ay dali-daling isinama ng estudyanteng ito ang kanyang landlady sa munisipyo ng Laguna. Dahil lang mga oras na iyon, ang dalawang katawan na nakita ay dinala na ng mga pulisya sa munisipyo ng Laguna. Mula dito ay kinumpirma rin ng landlady na si Eileen nga ang babaeng natagpuang iyon. At kalaunan ay kinilala rin ang lalaki bilang si Alan Gomez, na huling nakita rin kasama ng dalaga noong gabi ng June 28, 1993. Inilalarawan si Eileen Sarmienta ng kanyang pamilya, klase at malalapit na kaibigan bilang simple, tahimik, matalino, palakaibigan at may taglay na natatanging kagandahan. Napinanganak si Mary Eileen Sarmienta noong September 16, 1971. Isang scholar at graduating student noon si Eileen sa UP Los Baños para sa kursong Bachelor of Science in Agriculture, habang si Alan Gomez naman ay ganun din ang kursong kinukuha sa kapareho ding university. Mabilis na nabuo sa pangunguna ni Calauan PNP Deputy Chief George Medeldia ang teoryang love triangle sa insidenteng naganap kay Eileen at Alan Gomez. Dahilan upang lumabas ang pangalan ng dating nobyo ni Eileen Sarmienta na si Kit Alqueza. Sinasabing matinding selos umano ang naging dahilan ni Kit Alqueza upang wakasan ang buhay ni na Eileen at Alan dahil umano sa pagkakaroon nito ng relasyon. Ngunit tila iba ang lumalabas na dahilan sa ginawang hiwalay na investigasyon ng NBI at ng CIS o ng Criminal Information Services, na ngayon ay ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay Calabarzon CIDG investigator Rizal D. Garcia, naging kahinahinala para kay Garcia ang ginagawang investigasyon ng grupo nila Deputy Chief Medeldia dahil na rin umano sa pagpapalinis nito sa Tamaraw van kung saan nakita ang katawan ni Eileen, na pagmamay-ari naman ni Alan Gomez. Walang makalap na ebidensya at wala ring mahanap na maaaring saksi kung ano man ang sinapit ng dalawa. Hindi rin naniniwala si Calabarzon CIDG investigator Rizal D. Garcia, ang investigador na humawak sa kaso nila Eileen at Alan, na love triangle ang dahilan ng sinapit ng dalawa at si Kit ang may kagagawan dahil walang matibay na ebidensya ang direktang nag-uugnay sa dating nobyo ni Eileen. Ngunit kahinahinala rin umano ang tila mabagal na aksyon na ginagawa ng pulis Calauan noon sa pamumuno nga ni Chief Medeldia at sa tila paglilihis ng mga ito sa tamang direksyon ng investigasyon. Ayon nga kay Garcia, hindi umano nakikipag-cooperate sa kanya ang grupo nila Chief Medeldia dahil sa ang mga ito naman raw ay nagsasagawa din ng kanilang hiwalay na investigasyon. Ngunit sa kabila ng hindi pa pakikipag-ugnayan ng grupo ni Chief Medeldia kay Garcia, ay isang kasamahan nila ang sumama kay Garcia, si Aurelio Centeno. Ito lamang umano ang masigasig sa hanay nila Medeldia na nakikipag-ugnayan kay Garcia. Ngunit katakataka umanong pagkalipas lamang ng ilang araw nitong pagsama kay Garcia, ay bigla na lamang itong naglaho sa bayan ng Calauan, Laguna. Dito na unti-unting nabuo kay Garcia ang hinala nito na may cover-up na nagaganap para sa kaso nila Eileen at Alan Gomez.
Ito ang naging dahilan upang hanapin ni Garcia ang kinaroroonan ni Aurelio Centeno dahil kutob ni Garcia na may gustong isiwalat si Centeno patungkol sa sinapit ng dalawa. August 10, 1993, nahanap ng grupo ni Garcia si Aurelio Centeno sa Kalakhang, Maynila. At mula dito ay nakumbinse nito si Centeno na makipagtulungan sa ahensya para sa mga kaso nila Eileen Sarmiento at Alan Gomez. At mula nga sa salaysay ni Centeno ay nagulat ang grupo ni Garcia nang aminin ni Centeno na ang may kagagawan sa sinapit ng dalawa ay ang mismong grupo ni Calauan PNP Deputy Chief George Medaldea. At mas lalong ikinagulat nila na pati ang mayor ng lungsod ng Laguna na si Mayor Antonio Sanchez ay dawit din sa nasabing insidente. Matapos ang naging pag-amin ni Centeno ay hinanap din nila Garcia ang isa pa sa naging kasamahan nito na nagngangalang Vicencio Malabanan. Kasama din nila ito umano sa grupo ngunit katulad ni Centeno ay hindi ito kabilang sa mga umabuso kay Eileen Sarmiento at sa pagpapahirap kay Alan Gomez. Sa pinagsamang salaysay nila Aurelio at Vicencio ay detalyado nilang nailahad ang malagim na naganap noong June 28, 1993. Ayon sa mga ito, nagsimula ang insidenteng ito mula sa pagkamangha ni Mayor Antonio Sanchez sa kagandahan ni Mary Eileen Sarmiento. Ito ay matapos nitong makaharap ang dalaga dahil sa pagpapaunlak ng mayor sa grupo nila Eileen. Ito ay para sa isang panayam para sa school papers ng mga ito. Mula daw dito ay hindi na nawaglit sa isipan ng mayor ang taglay na kagandahan ng dalaga. Ilang araw pa umano, minanmanan ng grupo nila Deputy Chief Medaldea ang mga aktibidades ng dalaga. At nung umaga nga ng June 28, 1993 ay binuo na ng grupo ang plano sa pagkuha sa dalaga upang mairegalo sa umahangang si Mayor Sanchez. Bandang alas 6 ng gabi nagtungo sila Chief Medaldea at ang grupo nito lulan ng isang ambulansya na minamaneho ni Centeno. Sa gabi iyon ay nakatakdang dukutin si Eileen upang dalhin umano kay Mayor Sanchez bilang isang regalo. Tumagal ng ilang minuto ang pag-aabang nila sa campus ngunit hindi pa rin ito namataan si Eileen. Nang hindi masilayan sa campus ang dalaga ay nagpasya si Medaldea na magtungo ito sa isang kilalang lugar na puntahan ng mga tao, maging ng mga estudyante na nais ng kasiyahan, kahit pa hanggang 10 oras ng gabi. Ito ay ang Agri-Complex. Nang marating ng grupo ang nasabing lugar, ay naipaalam pa umano ni Medaldea sa pamamagitan ng radyo na tinawag nitong boss na sila nga ay nasa Agri-Complex upang hanapin ang dalaga. Ang nasabing boss na kausap umano ni Medaldea ay walang iba kundi si Mayor Sanchez. Dito na umano bumaba sila Chief Medaldea, PO3 Zolio Ama, ang dalawang police bodyguard ni Mayor na magkapatid na Luis Corcolon at Rogelio Boy Corcolon, ang pamangkin ni Mayor Sanchez na si Baldwin Brio at ang hardinero ni Mayor Sanchez na si Pipito Kawit. Lahat silang anim ay naglibot sa lugar upang hanapin ang dalagang si Eileen. Sa ilang minutong paglilibot ng grupo ay natagpuan ng mga ito si Eileen na doon ay paalis na rin sana sa lugar sakay ng isang Toyota van kasama ang kaibigan nitong si Alan Gomez. Dito na umano sinunggaban ng grupo ang dalawa at itinangay ang sasakyan ng mga ito. Nang matagumpay na makuha ang dalaga ay agad nila umanong dinala sa Rice Farm sa Barangay Curva na pagmamay-ari ni Mayor Antonio Sanchez. Mula dito ay hinarap sila ng alkalde at magiliw nilang nilahad si Eileen Sarmiento sa mayor. Nang mga oras umano na iyon ay tuwang-tuwa ang alkalde nang makita sa harapan nito si Eileen. Tinanong pa umano ni Mayor Sanchez kung ano ang ginagawa ng isang binata na kasama ng mga ito. Si Luis Corcolon ang sumagot umano sa mayor at sinabing tinangay na rin nila ito upang hindi ito magdulot pa ng problema sa mga plano. Ilang sandali lang umano ang mga naging maiksing usapan sa pagitan ng grupo ni Medaldea at si Mayor Sanchez. At ipinasok na nga nila ang dalaga sa kwarto ni Mayor at dito na umano ay sinagawa ng Mayor kay Eileen ng ilang oras nitong paulit-ulit na pang-aabuso sa dalaga. Samantala, ayon kay Centeno, habang iniintay umano nila na matapos si Mayor Sanchez kay Eileen, ay dito na umano sinimulan ng grupong pahirapan at paglaruan ang kaawa-awang si Alan Gomez. Kung kaya't ng gabing iyon ay panay balahaw at paghihirap nila Eileen Sarmiento at Alan Gomez ang umaalingaw-ngaw sa kapaligiran ng nasabing farm. Masadong alauna na ng madaling araw nang ilabas na sa silid ni Mayor si Eileen. Mababakas na umano sa dalaga sa mga oras na iyon ang hirap at kalbaryong dinanas nito sa kamay ni Mayor Sanchez. Ganon din ang sitwasyon ng binatang si Alan Gomez, kung saan ang simpleng pagtayo na lamang ay hindi na nito magawa. Tapos na ako sa kanya, sa inyo na siya.
Ito umano ang huling salitang binanggit ng alkalde kay Deputy Chief Medaldea. At saka umano nila muling sinakay ang dalawa sa Toyota van. Ayon kay Centeno, sa kanilang biyaheng yon ay siya pa rin ang nagmamaneho ng ambulansya. Kasama din nito si Malabanan, habang ang natitirang anim ay kasama nila Eileen sa Toyota van na kanila lang sinusundan. Sa madilim na bahagi ng tambakan sa Barangay Imok ay dito umano huminto ang sinusundan nilang Toyota van. At mula dito ay bumaba sa sasakyan ang ilan sa grupo ni Medaldea at pinaputukan ng 2 beses si Alan. At saka ito iniwan na lamang doon. Matapos noon ay patuloy na umarangkada ang grupo at muling huminto sa masukal na tubuhan sa Sitio Paputok. Dito na umano ay sinagawa ng anim kay Eileen ang paulit-ulit na pag-abuso dito. Sa salaysay din ni Centeno, matapos umano ang pang-aabuso ng anim kay Eileen ay inaaya din sila ni Medaldea na gawin din kay Eileen ang kanilang ginawa. Ngunit tumanggi dito sina Centeno at Malabanan. Dagdag pa ni Centeno, sa kabila ng kahirapang tinamasin ni Eileen ng gabing iyon, ay nagawa pa rin umano nitong magmakaawa para sa buhay nito. Lumuhod umano ang dalaga sa grupo upang hayaan pa rin itong mabuhay. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kapaligiran ay mga putok ng armas lamang ang naging tugon ng grupo sa mga hiling na iyon ni Eileen Sarmienta. Dito na umano iniwan ng grupo ang wala ng buhay ni si Eileen sa loob ng Toyota van at tuluyan na nila itong inabandona. Ilang oras lamang ang pinalipas ng grupo, sa pagputok nga ng araw ay isinagawa na ng grupo ang kunwaring pagkakadiskubre ng mga ito sa katawan ng dalaga upang subukang pagtakpan ng kanilang ginawa. Dahil sa detalyadong pagsasalaysay ng nagtugmang pahayag nila Centeno at Malabanan ay August 13, 1993, inaresto sina Mayor Sanchez at ang grupo nito. Kaakibat ang mga ebidensyang nakalap sa loob ng farm kung saan umano dinala ang dalawa, nakita ang upos ng mga sigarilyong ginamit sa pagpapahirap kay Eileen at Alan Gomez. Dito rin natagpuan ang natanggal na sinturero ng short ng dalaga at lumabas din sa forensic report na isinagawa sa katawan ni Eileen at mula dito ay nakita na ang katawan ng dalaga ay naglalaman ng semen ng kalalakihan na kaya umanong pumuno ng isang lata ng sardinas. Bagay na lalong nagpatibay sa testimonya nila Centeno at Malabanan kung saan nga ay paulit-ulit ngang inabuso ang dalaga ng 7 kalalakihan kasama ang nasabing alkalde ng lungsod. 16 na buwan ang itinagal sa paglilitis para sa kaso nila Eileen Sarmienta at Alan Gomez hanggang noong March 11, 1995 sa pangunguna ni Judge Harriet O. Demetrio ay nahutulan ang 7 akusado kasama na si Mayor Antonio Sanchez ng 7 reclusion perpetua sa bawat isa sa mga ito. Sila rin ay pinagbabayad ng hukuman ng tig-17 milyong piso bawat isa para sa pamilya nila Eileen Sarmienta at Alan Gomez. Sa araw nga ng naging pagbasa para sa hatol sa kasong ito ni na Eileen Sarmienta at Alan Gomez ay tila nasaksihan ng publiko ang isang bahagi ng katauhan ni Mayor Sanchez. Matapos ang naging hatol na iyon sa grupo ay mariin pa rin itinatanggi ni Mayor Sanchez ang pagkakadawit niya at ang grupong nito sa kaso nila Eileen Sarmienta at Alan Gomez. Ayon sa alkalde, naging biktima lang umano sila ng politika dahil sa plano nitong tumakbo ng mga panahong iyon bilang governor ng lungsod, kung kaya binintang na lang umano sa kanya ang kasong ito para ito nga ay magpabagsak sa kanya. Makailang beses din sinubukan mag-apela ni Mayor Sanchez na muling buksan ang kaso upang makapagpresenta ito ng bagong ebidensya na magpapatotoo umano sa pagiging inosente nito at ng kanyang grupo. Ngunit kinatigan na ng Supreme Court noong January 25, 1999 ang naunang desisyon ng hukuman. Taong 2019 ay muntik nang makalaya si Mayor Antonio Sanchez dahil sa Republic Act 10592 o Good Conduct Allowance Bill, kung saan maaaring bawasan ng panahon ng sintensya ng isang akusado dahil sa magandang asal na pinapakita ng isang bilanggo sa loob ng tiistan. Mula nga sa nasabing batas na ito ay kamuntikan na ngang palayain si Mayor Sanchez. Ngunit napigilan ito dahil na din sa mabusising pag-aaral sa nasabing batas at sa estado noon ni Mayor Sanchez. Nang makapanayam ni Martin Andanar si Mayor Sanchez sa pigitan nito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa noong August 2019, 15 taon na ang nakalipas mula nang sila ay mahatulan, ay mariin pa rin itong iginigiit na sila at ng kanyang grupo ay pawang mga inosente. March 27, 2021, natagpuan na lamang ang wala ng buhay na katawan ng dating Mayor Antonio Sanchez sa loob ng selda nito.
Sinasabing komplikasyon sa iba't ibang sakit nito ang naging dahilan. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas mula nang sapitin nila Eileen Sermenta at Alan Gomez ang insidenteng naging dahilan sa pag-agaw sa mga ito para sa mga mataas nitong pangarap sa buhay, ay hindi pa rin mawawala ang sakit at hinagpis para sa iniwang kaanak ng dalawa. Totoo kayang walang kinalaman ang grupo nila Mayor Sanchez at naging biktima nga din ba ang mga ito? Ikaw na ang humusga.